tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Amen! Magandang umaga po! Greet your neighbor, brothers and sisters. Magandang umaga. Amen! Hallelujah! Sino excited ngayong umaga? Are you excited? Kanina pagising nyo pa lang, no? That we will go in the house of God. Amen. And we are in the series kasi nga 'di ba Holy Week we have celebrated and we have commemorate the sufferings and death of Jesus and the resurrection. Mukhang busy pa kayo, no? Sige na, magkwentuhan muna kayo dyan. Tapusin niyo muna yung kwento niyo sa neighbor, no? At saka niyo na lang ako mansinin, di ba? Ang ganda pa naman ng bangs ko. Okay, sige. Kwentuhan muna kayo. Okay na kayo? Sabihin mo sa katabi mo, okay ka na. So, ready ka na makinig. Okay, sabihin mo, wag mo na akong kausapin. Magsasalita na si Pastora. Okay na ba? Mabira kayo, magkasama na kayo maghapon, lalo na kung kasama niyo sa bahay, di ba? Mamaya na kayo magkwentuhan. Mamaya sa small group, okay? Okay, sige, malakpakan natin ang Panginoon. Yan. Naku, talaga naman. Parang humina yung microphone. Okay. Sige. Since we are, of course, now celebrating the Holy Week, commemorating the sacrifice, the death and resurrection of Jesus, nasa ano po tayo? Ready na kayo? Nasa ano tayo ngayon? Nasa series tayo ng 7 Last Words. Okay, ano tayo ngayon? Para teacher. Tignan mo, mukha akong teacher, di ba? Nagmukha akong maestra ngayon. Ganito talaga. Talagang inano ko yung salamin ko. Okay, ang ating maririnig ngayon is yung 7 Last Words. Nasa second pa lang tayo. No? So, meron pa tayong 5 na mga paparating. Anyway, yung last week, yung first word natin of the 7 last word is the word in pain, forgive them. Forgive them. Ngayon naman, we are in the second word of the last 7 words. The 7 last words of Jesus is, you will be with me. Yan. You will be with me. Sabihin nyo nga, you will be with me. That is the word of assurance that God is with us. We will take a look on the second of the last words of the champ, which is, who is Jesus Christ. The real champion is Jesus. Sabihin nyo nga, the real champion is Jesus. So meron tayong mga superheroes in life na kinikilala natin. Pwedeng yung si Darna, si Superman, si Wonder Woman, di ba? Yung mga ganun. Si Elastic Man. O maaring yung nanay natin, tatay natin, mga superheroes. Pero the real champion in our lives is Jesus Christ. Amen? Let us read from Hebrews chapter 12, verse 2. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion. Yan, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Pwede pa tayo lahat ay yumuko at manalangin. Father God, we thank you so much for another day that you have given us. Now we are together again to meditate and to hear your word, the seed of life sa buhay po namin. May we continue, Lord, to know you more, to know Jesus in our lives, that today, this morning, we will once again be reminded that our Jesus Christ is our hope.
the life, the hope of our lives. Maraming salamat po, Panginoon. Continue to strengthen, empower, Lord God, those who are weary, those who are tired, Panginoon. May we find rest in your presence today. Thank you so much, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 So, the book of Hebrews says that we keep our eyes on our Lord Jesus Christ, the champion who initiates and perfects our faith. Kaya nga, in order for ma-perfect yung faith natin, kailangan nakatingin ka lang kay Jesus. Regardless of the situation, whatever happens, no? Fix your eyes on Jesus. Amen. Jesus is our ultimate champion. Sabihin mo nga, Jesus is our ultimate champion who never lost sight of where he was headed. No, hindi kailanman na-distract si Jesus sa kanyang goal, sa kanyang purpose. He never lost sight of where he was headed and finished the fight. He was able to finish the fight. Amen. Kaya nga, he shouted when he was on the cross, "It is finished." Kaya huwag kang matakot, no? Tatapusin ng Diyos ang inumpisahan niya sa buhay mo. Sabi sa Philippians 1:6, He who began a good work in you, He will gonna perfect it. He will gonna finish it. Philippians 1:6. He who began a good work in you, He is faithful and just to finish it. And completion, yan, maganda yan. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on unto completion until the day of Christ Jesus. Hindi papayag si Lord na hindi niya tapusin ang anumang bagay na inumpisahan niya sa buhay mo. Amen. Yes, may process, may journey, but this is the assurance that He will gonna finish whatever He started in your life. Amen. He was headed and finished the fight and complete the works of redemption at the cross. It means that our champion is a finisher. Amen. Hindi siya yung mag-uumpisa tapos hindi niya tatapusin. Ang ating Panginoong Yesus ay finisher. And now we are living in a world of crisis. Amen. Lahat tayo nakakaranas ng crisis. Nag-ano po sa Facebook ko yung parang nag-flashback, no? Year 2020, nung tayo ay nasa pandemic, naka-online lang tayo. No, hindi natin alam kung kailan matatapos yung pandemic. Naka-lockdown tayong lahat. Hindi tayo nagkikita-kita. Namimiss natin ang isa't isa. Nagkikita na lang tayo sa online. No, nag-flashback yun eh. Naka-online lang ang ating mga services, yung ating mga mentoring. We do not know when it ends, but it ends. Amen. Because nothing is permanent. Amen. Matatapos pa din ang crisis. Hello? Meron niyang katapusan. Ang crisis sa buhay may katapusan. Amen. No? And now we are living in a world of crisis. Today, it is unsafe, uncertain. Di natin alam kung kailan matatapos yung anumang challenges sa life natin. Amen. But matatapos pa rin yan. No? Hindi yan magtatagal. Today, it is unsafe, uncertain, oppressive, maraming takot, no? In a world with so much competition, itong mundo na to, no, merong pattern talaga. The pattern of this world is oppressive. Tama, kaya kung i-follow natin ang pattern of this world, nakaka-oppress. Hello, kaya nga sabi niya sa Romans chapter 12, verses 1 to 2, be transformed by the renewing of your mind. Do not follow the pattern of this world. Kaya tayo, pag na-born again tayo, nababago po yung culture natin. Nababago rin po yung value natin, and we no longer follow the pattern of this world. Bakit sinabi ng Bible yon, no? Ni Paul na do not follow the pattern of this world? Because the pattern of this world is oppressive. Amen. No? Yung maraming standard na inilagay sa atin. Lalo na pagdating sa itsura. Pagka hindi ka maputi, pag di ka maputi, pangit ka, sabi nila, di ba? Pag hindi matangos ang ilong mo, hindi rin maganda para sa pattern of this world. Tama ba? No, pagka hindi ka ganun kayaman o
sakto lang ang buhay, parang kawawa. Right? No, may pattern kasi ang mundo, and even sa educational system natin. Tama, ang pattern, kailangan naka 99 ka. Or 100, 95, line of 9. Kaya tuloy marami estudyante na oppress. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-aral. No? Pero may pattern talaga ang mundo na kailangan mataas ang grado mo para makakuha ka ng magandang trabaho. So may pattern yan. Kaya if we are not wise, paano nga kung hanggang palakol ka na lang? Naku, di paano kawawa ka na sa, di ba, Marvin, mag-aartista ka na lang. Paano kung hanggang palakol na lang? So, pag pinalo natin yung pattern of this world, very oppressive and parang walang pag-asa, yung mga mahihina, yung mga hindi katalinuhan. Tama? Hello, yung hindi kagandahan, hindi kaputian, hindi katangusan. So, nakaka-oppress. Amen. There are a lot of competition. Yung we need to work hard to be number one. Diba? To be noticed. Kailangan nasa top 1. Kailangan para maging paborito ako. Kailangan na magaling ako dito. Ako yung number 1. Hello? Kaya marami man-pleaser. Ginagawa nila yung bagay kasi hindi lang for the sake of learning, but to sake of pleasing other people. That's why sometimes we lose ourselves. Hello, and we become tired, we become weary, we are oppressed. Hello, nawawala na yung identity natin, nawawala na yung design ng Diyos sa atin. Hello, because we're trying to please other people instead of pleasing God. Hello, malinaw po ba? So, sometimes we need to work hard to be number 1, to be noticed, to be accepted, to be recognized. And may mga pressures in lives and demands. No, may flow ang mundo na to that pushes us to spend more time to work because we have demands to meet that somehow we lose control of our time, especially precious time with the Lord. Kaya minsan nako-compromise po din natin yung oras na dapat sumasamba tayo sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, you can work 6 days and 1 day you have to take a rest. It's a Sabbath day. It's a rest for you. It's a rest with the Lord. Pero dahil sa pressure and demand ng tao, and we are trying to please people, we are trying to be, yung pasok ka, you are in. Kasi merong mga uso-uso, o may iPhone 16 na, that I have to have it, to be accepted, to be noticed. So, sabi nga ni Pastor, ni Bishop, di ba, yung bye. Yun, bye. Yung bili. Na kailangan bye. Pero pag nag-bye ka, kailangan you have to pay. And when you have to pay, you have to work. Ayun, doon tayo ngayon nagkakaroon ng, nawawalan na ng oras, ng panahon, no? Na dapat para sa Diyos, dapat para sa sarili natin, dapat sa family natin, para sa ibang tao that we can serve other people, no? We lose control of our time because we want to please other people. We want to be in. No, may mga trendings kasi, lalo na ang materialism. Ang ating mundo kasi very commercialized. Tama? Kaya tignan nyo, kahit sa Shopee, kahit saan ka internet, di ba may biglang mag-a-appear na ads. Tama? Para i-commercial nila, i-ad nila. No? Bubuhayin nila yung desire mo for something. Dapat hindi mo naman kailangan yun eh. Pero, dahil nakita mo. You see, ginagamit ng demonyo talaga ang ating mga mata. Kaya yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life, yan yung tatlong bagay na ginamit ng devil, no, ng serpent kay Eva. Yung lust of the eye, yung pag nakita mo, pero di mo naman kailangan. Tama? Pero na-awaken yung desire. So, natatrap tayo dun sa ganong temptation. Amen. We are living in a world where hopes and securities are based on money. Na bubuhay tayo dito sa mundo na ang security and hope nakabase sa pera,
sa power and fame. Buti na lang na-born again tayo. Buti na lang nakilala natin si Jesus. Kundi, doon tayo, natin ifa-follow ang life natin sa pattern na kailangan maraming pera, kailangan may power, kailangan famous ka. Kaya nga yung iba sa TikTok, 'di ba, sa mga reels, para lang mapansin. 'Di ba? May mga nakikita kayong mga videos para lang mapansin yung mga content nila kahit na karumal-dumal na, kalaswa-laswa na, 'di ba? Mapansin lang. If you don't have it, you have to work hard for it. 'Di ba? Pero alam nyo, God has a plan for us. Sabi na sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. It doesn't mean na ina-encourage tayo maging tamad. Of course, God is diligent. He is encouraging us to be diligent as well. But not to the point na kino-compromise nga natin yung ating service for the Lord, yung love natin for the Lord, na nawawala na yung ating passion for God. Hello? No? So, we need to be wise. Saan ba tayo dinadala ng ating desire? Amen. So now people are trapped in a cage of insecurities and hopelessness. Maraming tao, kahit maganda, kahit matalino, kahit mayaman, maraming insecurities. Why? Because of the pattern of this world. Hello? No? And itong mundo natin, acceptance and success are based on three things: money, power, and fame. We are seem to be in a race, para tayong nasa rat race, no? Nakakita na kayo ng daga na nakakulong, no? Or nasa isang cage na ikot lang siya ng ikot. Ikot lang siya ng ikot pero walang patutunguhan, no? It is called rat race. No ends. We are all trapped by our own selfish ambition. We are all trapped by our own selfish desires. And we are living in a world where many are in pains because of rejections. Many people are rejected. Amen. Kaya ngayon, dinidil sa encounter pa lang yung rejection kasi marami nagsimula sa pagkabata. Kaya yung mga desires natin, sometimes it is rooted from our rejections. Now we sometimes need to prove ourselves because we are rejected when we are children, we are child. Tama? No? Kaya yung mga attitudes and behaviors natin ngayon, yan ay bunga ng mga rejections natin noon. Hello. That's why maganda po itong pag-uusapan natin because we will look back, we will take a look on the cross. Wherein Jesus was rejected so that we can be accepted. Amen. Kaya yung rejection na yan, it leads to self-destruction. Amen. We are living in a world where addiction to yung too much. Pag sinabi mong addiction too much, sabi nga too much. Lahat ng sobra, masama. Ang tawag na doon ay addiction. It is rampant. Addiction to drugs, addiction to games, addiction to vices, addiction to sex. Crimes and immorality becomes natural in our time. The question is, this is the question, how can we survive in this world? Kaya nga si Jesus, before He came to the cross, He prayed for His disciples. Sabi niya, Lord, I do not pray for them to take them out of this world, but I pray for them. I pray for them so that they will overcome. Pero sabi ni Lord sa 1 John chapter 4, I have overcome the world. Amen. Jesus overcome the world. He overcome sin. He overcome death. Amen. Now, how can we survive? There's one answer. Isang sagot lang yan. Yan ang pag-uusapan natin. Hindi tayo makakasurvive ng marami tayong pera. Hindi talaga assurance na magiging masaya ka pag marami kang pera. Hindi rin assurance na kapag pangasawa mo yung pinakamagandang babae o pinakamagwapong lalaki. Hindi rin assurance na kapag nasa mataas na posisyon ka na. Hello? Lahat ng tao dito sa mundo na nabubuhay, isa lang ang kailangan na para makumpleto siya.
How can we overcome in this world? There is an ultimate answer. There is hope. Say, there is hope. There is hope. Naniniwala ka ba that there is hope? Amen. There is hope in every situation. Because nothing is impossible with God. Walang imposible sa Diyos. Amen. Tawagin ko nga si Kuya Minyong. Yan, Kuya Minyong. Kakanta muna po ako, pwede ba? Kakanta muna ako. Hello? Na? Yung iba, kung alam to, sabayan niyo ako. No? There is hope. I want to prove to you that there is hope. Amen. Sa pamamagitan ng kantang to. Galingan mo, Minyong, ha? Yan. Kilala niyo si Minyong? Hindi. Okay. Galingan mo. Yes, there is hope. You are... Galingan mo sabi. You are my Savior, my only Savior. You make me sinless, my perfect Lord. Though I'm not worthy, and yet you love me. Jesus came to save you and me. Once again, you are my Savior, my only Savior. You make me sinless, my perfect Lord. Though I'm not worthy, and yet you love me. Jesus came to save you and me. Once again, everybody, you Savior. Woo! Come on, clap our hands. Be sinless, my perfect Lord. Though I'm not worthy, and yet you love me. Jesus came to save. For the last time, everybody, come on. My Savior, my only Savior. You make me sinless, my perfect Lord. Though I'm not worthy, and yet you love me. Jesus came to save you and me. Jesus died and risen for me. Jesus died and risen for me. Amen. Salamat, Minyong. Amen. There is hope. Because Jesus died for you and me. He died and risen for us. Amen. Today, we will be with, sabi ni Jesus, today you will be with me in paradise. That is a word of hope. Let us open our Bible in Luke 23, verse 43. Jesus said to him, I can guarantee this truth. Today, you will be with me in paradise. Amen. The word of the champion, our Lord Jesus Christ, is beyond our physical eyes. You could see. Yung salita na yun, yung statement na yun ni Lord, more than the physical eyes, beyond the physical senses, beyond what you see, beyond what you hear, beyond what you feel, what you smell, what you taste. Beyond the physical senses could perceive beyond the material things that this world could offer. Na yung ino-offer the Lord beyond the material things. And as it is said in His Word, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared for those who love Him. That is found in Corinthians. Wala pang nakakakita, wala pang nakakarinig, wala pang nakakaisip ng anumang inihanda ng Diyos para sa iyo. Amen. Kaya nga sa Luke 23:43, sabi niya, I guarantee you, si Jesus nang nagsalita, and sabi sa Matthew 28, diba, in 18, all authority in heaven has been given to me. Ibig sabihin, yung statement na to, ang nagsalita ay yung may full authority. At ang sabi niya, I can guarantee you, titiyakin ko
Titiyakin ko. Sabi niya, that today, say today you will be with me in paradise. It means salvation, sabi sa Corinthians then, that salvation is today. Salvation is now. It cannot be delayed. If you will gonna accept Jesus, if you will come to Jesus, you can receive salvation today. Amen. The assurance that we can be with Him in paradise. That is the word that every people needs. Yan ang kailangan natin. Amen. In this time of crisis, in this time of uncertainties, yung mga nalolongkot dyan, no? Yung mga walang assurance dyan. Hello? Merong assurance galing kay Lord, may guarantee. Salita niya yon. Nasisiguraduhin niya that He will be with you in paradise and you will be with Him in paradise. Amen. And that is the assurance of today and of the future. Hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod pa at darating na panahon. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, there is an assurance, there is a guarantee that God will be with you. Amen. You know, our champion, Jesus Christ, never runs out. Hindi siya nauubusan, hindi siya nawawala ng encouragement to those who are in despair and discouraged. If you are discouraged today, hindi ka i-condemn ni Lord, hindi ka niya sisisihin. He will gonna welcome you when you come. When you come to Him. Are you in despair? No? Are you in despair today? No? Broken-hearted ka ba? Are you lonely? Sino mga broken-hearted dito? Taas ang kamay. Ha? Sino mga nalulungkot? You're feeling alone? Or are you depressed? Then you can expect that God is so near to you today. Amen. Kaya pinapunta ka dito para marinig mo yung God's word o yung word of assurance galing sa Panginoon. If you are discouraged today, the Lord wanted to assure you that you are with Him. He invited people to come. Actually, si Lord nag-invite, si Jesus nag-invite, come. Are you in despair? Are you hopeless? Are you in a hopeless situation? Are you in a hopeless relationship? Come. Jesus said, come to me. Come to Him, those who are weary and heavy laden. Tignan po natin sa Matthew chapter 11, verse 28. Come to me, Jesus said. All you are weary, those who are tired and heavy burdens, those who have loads, I will give you rest for your soul. Amen. Accept my work. Sabi ni Jesus, accept my work and learn from me. Hindi mo kailangan talagang todo-todo na halos wala na yung oras sa pamilya mo, sa sarili mo, that you lose yourself. Sabi niya, come to me, accept my work, accept my ministry, accept my business, and learn from me. Hello. Si Lord, alam niya magpahinga. Si Jesus, He was full of ministry. Marami siya people ministry. Ang dami niyang pinagaling. Ang dami niyang dineliver. Amen. But why Jesus was very cool? Diba? Talagang relax. Talagang hindi na stress. Kahit matitigas ang ulo ng 12 disciple niya. Amen? No? Hindi siya na-discourage. Sabi niya, learn from me, I am gentle and humble. Say gentle. Gentle and humble in spirit, and you will find rest for your souls. The work that I ask you to accept is easy. Kaya alam niyo, when we are involved in the ministry, it is not a burden. It's not a heavy load. When we engage in God's business, actually, it is a time of rest and working with God. He will gonna teach us how to work properly. Amen. Sometimes kasi ang tao talaga, when we are living in the pattern of this world, pag finalo mo yun talaga, mapapagod ka kasi marami ka talaga hahabulin. Marami kang ipiplease na tao. Marami kang gustong bilhin. Yung desire mo, hindi mo na nakokontrol. But when we are working with Jesus, He will teach us how to be content, how to be satisfied. Kasi wala naman talang material na pwede mag-satisfy ng buhay natin. Sabi nga nila,
Sa Amerika daw, ang mga Amerikano, meron silang garahe, no? Yung garahe nila yung tumataas yung gate, ganun pa ganun, di ba? Ang laki-laki po, pero alam niyo po yung garahihan pala ng mga Amerikano, hindi pala yun nilalagyan ng kotse. Ang inilalagay doon yung mga, yung mga pinamimili nilang ang dami-dami sang katutak ng mga material, ng mga sales, no? Yung mga items na minsan hindi po nila ginagamit. Binibili lang nila pero hindi nila nabubuksan kasi sobra-sobra na. Parang doon lang nila na ilalabas yung kanilang yung parang nagsasatisfy sa kanila. Pero after that, kulang pa rin. Tama? Kasi hindi talaga yun ang magkaka-complete sa atin. Not the material things, not the money, and even relationship. Kaya alam nyo, hindi mo pwedeng sabihin na, pag nakilala ko na yung bawas ko, magiging masaya na ako, magiging kontento na ako. Sabi ng mga married people, ha ha ha. Hello, because no one and nothing can satisfy a person. Only Jesus. Amen. No? Kaya yung mga single dyan, no? Huwag mo sabihin na you will be whole when you become married. Hindi yan totoo. Kailangan maging whole ka muna bago ka magpakasal. Pag 50-50 ka, huwag ka muna magpakasal. Mahirap yung 50-50. Ma-hospital ka na. Kailangan whole ka 100% ka kay Lord, satisfied ka na. Amen? No? Pagka yung sinabi mo, pag siya napakasalan ko, kumpleto na buhay ko. Mali! Sinungaling yan! Hindi totoo na makukumpleto ang buhay mo pag pinakasalan mo yung crush of your life. Baka makrush ka dyan. You have to find yourself whole in the presence of God. Amen. 100% kay Jesus. Uy, marami ng single ayaw magpakasal. Hindi totoo naman. No? Kaya yung pagka sinabi ng nanliligaw sa inyo, ibibigay ko ang langit at bituin. Susungkitin ko, ibibigay ko sa iyo, kukumpletuhin ko ang buhay mo. Sabihin mo, hindi ko ang kalooban ng Lord, sinungaling. Dapat yung nanliligaw sa iyo, itinuturo ka, dinadirect ka kay Jesus. Kasi alam niya hindi siya kukumpleto sa iyo. Kulang siya. Si Jesus lang. Amen? And hope is the language of the champion. Sabi niyo, hope is the language of the champion. Having hope is seeing wonderful things in the future. Pag sa Tagalog yung hope ay pag-asa. No? Nakikita mo yung magagandang bagay in the future. Na-visualize mo. Kahit pangit ang sitwasyon mo ngayon, pag may hope ka, may nakikita kang maganda pa rin. Amen. Na-visualize mo. The best days are yet to come. Sabihin mo kung meron kang problema ngayon o may pinagdadaanan ka ngayon, sabihin mo, temporary lang to. Because the best days are yet to come. Matatapos din ang pinagdadaanan kung ito, hindi ito permanente. Amen. But you know, we need Jesus. Because without Jesus, today in your life, your present and your future is hopeless. Kaya isa lang ang sagot. Na? Si Jesus. Si Jesus ang kailangan natin for this present and future so that we can have hope. Because without placing our faith in Jesus, you can never see good things for today and the future. Kung hindi natin ibibigay ang ating pagtitiwala, pananampalataya kay Jesus, never nating makikita na maganda ang buhay. Amen? Placing your faith in Jesus is essential to see the brightness of life. Hello. Kilala niyo si Lods? Sino nakakilala kay Lods? No, sa Rewind, nakita ko yung interview niya eh. 'Di ba very popular na siya ngayon eh. Very popular siya. Yung pala matagal na pala siyang artista. Kung yung mga nag-encounter, kilala niyo siya. Siya yung taong bayan. Doon sa sa sowing the seeds, sowing the best. And nakita ko yung interview niya,
talagang nakasama siya ni Coco Martin doon sa, ano ba yun? Ayan, sa probinsyano. And dumating siya sa point na he was so depressed. To think na nasa kanya na ang lahat, pera, fame, no, and even looks. Pero dumating pa rin siya sa depression because he lost himself. And kahit na pumunta na siya sa iba't ibang lugar na magaganda, darkness pa rin ang nakita niya until he realized that he needs to find rest in the Lord. Amen. No? So, we need to place our faith in Jesus. It is essential in order for us to see the brightness. Yung maliwanag, maganda ang buhay. Sabihin mo sa katabi mo, maganda ang buhay. Hindi pa yan. No? O yung mga nag-aspire magkaroon ng anak, hindi pa yan. You know, si Vlad Savchuk, 13 years na nag-intay. 13 years. Follower ako ni Vlad Savchuk parang Vlad. No? Sabi ko, noon siguro, pandemic time nung nagpa-follow ako sa mga preachings niya, sabi ko, parang walang anak to si Pastor Vlad. Sabi ko, samantalang napaka-anointed niya. Sabi ko, kanino niya ipapasa yung legacy niya? Wala siyang anak. Pero alam niyo, this year, papanganak lang ng kanyang asawa. Amen? Palakpakan natin si Lord. After 13 years of waiting, that's why when we have hope in Jesus, there is brightness of life. Amen. So let us take a look at the two different types of attitude of the people in the life of the two robbers. Pag-usapan natin yung dalawang magnanakaw na nasa kaliwa at kanan. Tignan mo yung katabi mo, kaliwa at kanan. No? Nasa kaliwa at kanan ng ating Panginoong Yesus. Tignan natin yung attitude nila. Hello? No? Both of them were crucified. Napakapalad naman itong mga magnanakaw na to, no? Nakasabay pa nila si Jesus. Nasa gitna si Jesus. Sa kaliwa at sa kanan. Ngayon, nung sila ay napako na, they are all hanged on the cross. May dalawang klase ng attitude na magre-reflect, no, sa atin. Siyempre, di naman masarap ipako. Tama? No, you are being crucified, you are condemned, you are pinroclaim ka na, you are declared guilty, you are being humiliated. So, parang tayo, pag dumating tayo sa ganong sitwasyon ng buhay natin, that we are humiliated, yung nakakahiya, parang ganito ng panalangin natin, Lord, tanggalin mo ako dito. Alisin mo ako sa sitwasyong to, tama? Amen. Yung, alam mo yung baon ka na sa utang o ikaw ay may nagawa na matindi na naging resulta na sobrang nakakahiya, ang panalangin mo na lang, Lord, alisin mo ako sa sitwasyong to. Amen. So, yung dalawang magnanakaw, may dalawang klase rin may kanya-kanyang attitude, may kanya-kanyang response doon sa kanilang sitwasyon. Unang-una, yung first robber. The first robber o yung unang magnanakaw, we can see that the first robber was a man full of unbelief. I believe, that these robbers already heard about Jesus. Kasi kasabay na nila No, malamang tong dalawang magnanakaw na to ay narinig na nila kung sino si Jesus. Narinig na nila nagpapagaling, narinig na nila gumagawa ng himala, naririnig na nila that He was the Messiah, He was the Son of God, He was the Son of Man. Amen. So meron na, kahit papano, itong dalawang magnanakaw na to, meron na silang idea about Jesus. Pero tong first robber, in spite of all the things that he heard about Jesus at nakatabi niya pa, for sure na naramdaman niya ang anointing. But because he was a man full of unbelief, kaya yung mga unbeliever, hindi ko sinasabi yung mga unbeliever na wala kay Kristo, yung mga hindi talaga niniwala kasi merong mga Kristiyano na unbeliever. Okay, ulitin ko. Merong mga Kristiyano na unbeliever. Kasi sinabi natin, mga unbeliever yan. Pag sinabi natin ibang, ibang relihiyon,
Hindi kahit Kristiyano may unbeliever eh, kahit nasa loob na ng church. Ano ibig sabihin? Yung hindi naniniwala. Yung hindi naniniwala sa himala. Yung laging nagda-doubt. Ang tawag doon, unbeliever. Katulad ng first robber, nakatabi na nila si Jesus, but he was a man of unbelief. Kaya kahit nakatabi mo na si Jesus mismo, pero pag may unbelief ka sa puso mo, hindi ka maka-experience ng himala. Kaya alam niyo, hindi na natin kailangang pababain pa si Jesus dito para tayo maniwala. Because faith is the substance of unseen. Hello. Sabi dyan, one of the criminals hanging there insulted Jesus. Hindi lang siya hindi naniwala, kundi ininsulto niya pa si Jesus. Sabi niya, kaya ikaw alam mo yung word na so, parang medyo sarcastic yan eh. So, you're really the Messiah? Di ba? Parang kinwestiyon niya pa, ikaw ba talaga ang tagapagligtas? Are you? Sabi niya, well, save yourself and us. Ang nasa isip niya, yung makalaya sila dun sa sitwasyon. Many of us, pag nasa sitwasyon tayo ng mga challenge, mga trials, ang unang nasa isip natin ganito eh, Lord, gusto kong makawala at makaalis sa sitwasyong to. Very shallow. Tama? Of course, ayaw natin na nahihirapan tayo, yung nasasaktan tayo. Pero there is a right attitude when it comes to trials. Hindi lang yung makaalis ka eh. Etong unang magnanakaw, sabi niya, save yourself, save us. The first robber did not see Jesus as He is. Hindi niya nakita si Jesus na siya ang Lord. That He is the one in control. Why? Because He was covered by their situation. Marami sa atin kapag nakakaranas na tayo ng testings and trials, nalulukuban na tayo ng ating mga problema. At hindi na natin nakikita kung sino si Jesus. Minsan labas-masok na po tayo sa church. Pero pag dumating na sa atin ang matinding pagsubok, nalukuban na tayo ng problema. Hello? Nalulukuban na ng problema, nakukover na ng sitwasyon, so nafe-feel na napupuno na ng takot at ng doubts. And this robber missed to see the saving grace and the power of the Messiah. Nauna na yung unbelief niya eh. No? Kaya hindi niya na naranasan yung miracle ni Jesus. Hindi niya na na-receive ang grace ni Jesus. Kasi nauna na ang salita niya, na sabi niya, kinwestiyon niya, ikaw ba talaga ang tagapagligtas? Sino na dumating ka sa point na ganon, na nung nasa testing ka, natanong mo, Lord, ikaw ba talaga ay Diyos? Kung kailan ako nag-serve, bakit ganitong naranasan ko? Talaga bang Panginoon ka? Hello? Reacting on the present situation must be the easiest thing to do. Madaling mag-react sa sitwasyon. Tama? Pag kilala mo talaga at lalabas kung ano ang nasa puso ng isang tao pag nilagay mo yan sa testing. Makikita mo yan how that person reacts. Ang sabi ng Bible, what the mouth speaks, what the heart content, the mouth speaks. Kung ano ang nasa puso, yun ang lumalabas sa bibig. Kaya matetest mo ang isang tao kung sino talaga siya kapag nilagay mo na sa sitwasyon na mahirap o trials. Naalala ko tuloy yung camp natin eh. Hello. Na-expose kung sino talaga tayo. Amen. Sino aamin na-expose ka sa camp? Na-expose yung attitude mo because you reacted. Yung hindi nasunod yung gusto mo, yung na-touch yung ego mo. Tama? So you reacted on the present situation kasi yun ang pinakamadaling gawin, yung mag-react. At pag
kapag nag-react ka, magsasalita ka na. Hello? Kailan ako gagaling? Di ba? Totoo ba? Anong God will provide? Ganyan ako dati. Old life ko yan eh. Sabi ko kay Pastor, anong God will provide? O sabi niya, God will provide, diba? God will provide. Tama. Minsan kina-question natin yung pagiging provider ni Lord. Kina-question natin yung pagiging healer niya. Yung pagiging shepherd niya. Because of the trials. And that is the natural thing a person would do. The natural thing a person would do in a situation is to blame. Hello? Ayaw natin umamin kaya yung ibang tao tinuturo natin. Hello? Naalala ko po si Eva at si Adan. Diba? Si Eva at si Adan, nung nag-trap na sila, nagkasala na sila. Sabi ni Adan, kinain mo ba yung forbidden fruit? Sabi niya, kasi po yung binigay mong babae. Pinakain ako Sabi naman ni Lord kay Eva, totoo ba na kinain mo yung forbidden fruit? Opo, kasi yung ahas We are trying to blame other people in the situation kasi siya kaya ko naman nagawa to kasi siya. Kasi pinrovoke niya ako. Ano sabi ni Pastor Alan? Nag-i-spill lang ang baso ng kape. Di ba pag nasagi mo, mag-i-spill? Pag may laman, yung kape, tatapon. Kaya yan tumapon kasi may laman. Madalas, ang sinisisi natin yung tumabig sa atin. Tama? Pero kaya yan lumigwak kasi may laman sa loob. Kaya lumabas yung bad attitude o yung reaction, negative reaction, kasi yun yung nasa loob. Amen. So the natural thing a person would do is to blame and to get angry. And sometimes we justify our anger by blaming other people. And we do not want to admit and responsible to our own action and to our own reaction. We are always trying to point out other people kasi siya. Hello, kaya yung magnanakaw, sinisisi niya si Jesus. Akala ko ba Mesaya ka? I-save mo kami. Save mo yung sarili natin. What he wanted was to be out of the situation without having the desire to know Jesus. Sa time ng trials po and testing ganito Lord, alisin mo ako sa sitwasyon na to. Lord, kailangan ko ng pambayad. Lord, kailangan kong makaalis sa relasyon na to. Lord, kailangan magkabalikan kami. Bata ka pa, young people ka pa, gaganyan ka na Nade-depress ako kasi binrake niya ako, Lord. Biniblame mo yung ibang tao. Instead of looking at the situation, Lord, anong gusto mong ituro sa akin? Lord, saan mo ako gustong dalhin? Lord, ano yung gusto mong baguhin sa akin? Kaya alam niyo po, yung sa mga mag-asawa, kadalasan po dyan, di ba, yung mga mag-asawa, yung nagkakaroon ng tampuhan, di ba Camille? Nagtatampuhan. I-blame mo yung husband mo, yung wife mo, kasi siya. Pero actually, the situation only exposes who you are. Amen. And the question, always the question is, Lord, anong gusto mong ituro sa akin? Sabi ni Lord, sasagot, tinuturo ko sa'yo, mahalin mo ang asawa mo. Kasi akala mo mahal mo na siya nung bago pa kayo magpakasal. Akala mo mahal mo na siya nung nag-aido kayo sa harap ng altar. Hindi pa talaga. Malalaman mo talaga yung totoong pagmamahal pag nakita mo na ang mga kapangitan niya. Amen. The testings and the situation only exposes what inside your heart. Na-discover mo nga na hindi pala talaga ko siya mahal. That's why love is not a feeling. It is a decision. The decision to accept the person. Amen. Ba't napunta tayo doon, no?
Well, kasi nakikita ko yung mga mukha ng mga mag-aasawa dito eh. Parang magkakaaway sila. Hindi, joke lang. Akabayan nyo nga yung asawa nyo. Ako po, baka mamaya nagpunta kayo dito, nag-ano pa kayo ha. Tinuturuan lang ni Lord na mas mag-abound yung love natin sa spouse. Tama ba? No? So, more often than not, we wanted to be out of the situation without having the desire to know Jesus. Kaya nga pag nasa pangit kang sitwasyon, tinuturuan ka ni Lord na mas makilala mo pa siya. It means, mas makilala mo pa ang kanyang pagmamahal. Mas makilala mo pa ang kanyang pagpapatawad. Mas makilala mo pa ang kanyang kapayapaan. Mas makilala mo pa ang kanyang kagalakan. That's why we are in that situation because God wanted to reveal Himself to us. Kaya kadalasan mas nakikilala natin ang Diyos sa time ng challenges, sa time of testing. Hello. And many of us in our generation today are like that. They just wanted to be healed, to be delivered, to be fed without having the desire to encounter or experience the God they are calling. Ang tingin natin, kadalasan kay Jesus, di ba kaya nga pero maganda naman, okay naman, di ko naman kinukondemn yung, walang condemnation dito. No condemnation, sabi ng Bible. Pero kadalasan talaga, sa time ng hardship natin, doon talaga tayo lumalapit sa Diyos eh. Which is good thing naman, tama? Pero, yung paglapit natin, meron pa din factor dyan na, yung minsan yung paglapit natin, ang prayer natin, Lord, alisin mo ko dito. Instead of praying, Lord, I want to know you more. Paano kung di ka tanggalin ni Lord sa sitwasyon na yan? Kasi gusto niya pang magpakilala sa'yo. Hello. We need to encounter or experience God. That is the greater reason of the challenges. Amen. Many people see Jesus as the Lord of the world instead of the Lord of the Word. Amen. Yung first robber, nakita niya si Jesus na helpless. Wala kang magawa. Wala kang magawa sa sitwasyon natin. Kinwestiyon niya yung pagka-Diyos at pagka-Panginoon, pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Yesus. Why? Because of his unbelief. Sarado na yung puso niya. At nakafocus siya dito sa sitwasyon ng mundo. Pero may pangalawa. Let us learn from the second robber. Amen. Who is a man full of faith. Say, man full of faith. Sa verse 40, sinabi dyan, but the other criminal scolded him. Nagalit yung second robber dun sa first robber. Sabi niya, pambihira ka. Wow. Pambihira ka. Sisigawan sila. Pambihira ka. Sabi niya, don't you fear God at all? So, yung tong pangalawang magnanakaw, ang tingin niya kay Jesus, Diyos. Wala kang takot sa Diyos. Can't you see that you are condemned in the same way that He is? Na-condemn siya ng katulad natin. Yung sabi niya, our punishment is fair. We're getting what we deserve. But this man has not done anything wrong. Pinarusahan siya dahil pinarusahan siya ng walang kasalanan. Tayo, deserve natin na tayo ay maparusahan, pero siya wala siyang kasalanan. Many people, when they are in the challenges, when they are in the trials, ganito, Lord, unfair ka. Sino sumigaw ng ganun? Nagwalling. Lord, unfair. Life is unfair. Gusto natin maging fair si Lord? Don't ever say that. Don't ever say that God is unfair. Because when He becomes fair, then we will receive what we deserve. And what we deserve is punishment. Sabi nung pangalawang magnanakaw, pambihira ka, nakapagsalita ka pa ng ganyan. Nakapako ka na niyan, ha? Diba, Miss
minsan, nandun ka na sa most difficult time of your life, talagang inaaway pa si Lord. Sabi niya, He doesn't deserve that kind of punishment. And itong maganda, sa verse 40, man full of faith. Kung ano ang nasa puso, yun ang lumalabas sa bibig. Sabi niya, Jesus, remember me when you enter into your kingdom. Hallelujah. You know, when you are talking about kingdom, it's not a place. Ito ay status. It is governance. Yung paghahari. And kahit nakapako na si Jesus, He is King. Amen. The man saw Jesus beyond his earthly needs. He saw Him as His Savior and King. We need to look at Jesus more than our earthly needs. Hello? Kaya pag nakita natin, in the eyes of the second robber, yung sitwasyon natin, no? Hindi natin sisisihan ng Panginoon. We will be full of hope. Beyond what we need, beyond what the situation that we have. The second robber saw Him as Savior and King. Na makita natin si Lord na hindi lang siya provider, hindi lang siya yung tatanggalin kanya doon sa sitwasyon na yon. Katulad ni Daniel nung nilagay sa lion's den. Si Shadrach, Meshach at Abednego nung itinapon sa fiery furnace. Sabi niya, kahit na hindi mang iligtas man kami o hindi iligtas ng Diyos, hindi kami sasamba dyan sa Diyos-Diyosan. Pakinggan man o hindi ang aking panalangin, si Lord pa rin ang aking Diyos. Hello? Paano nga kung nanalangin ka at hindi sinagot? Ibig bang sabihin ay hindi mo na Lord si Lord? Ibig bang sabihin na hindi ka na niya mahal? Na hindi niya na kayang solusyonan ang problema mo? Hindi kaya nagpapakilala si Lord sa'yo? More than you imagine, more than what you ask or imagine. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has planned for you. Minsan gusto nating sumagot si Lord according dun sa naiisip natin. Through His statement, He placed His faith in Jesus. Very clear na sa statement ng second robber na ito, na inilagay niya ang kanyang buong pagtitiwala at pananampalataya kay Jesus. Hello? Kaya minsan ang commitment natin, hanggang dun lang sa mga hinihingi natin. Ulitin ko, minsan ang commitment natin kay Lord, hanggang dun lang sa hinihingi natin. At kapag hindi na ibigay sa tamang panahon na gusto natin, sa oras na, Lord, hanggang dito ka lang hanggang next month lang parang nilagyan natin ng due date si Lord. Paano kung hindi niya sinagot doon sa gusto mong time? Kaya marami, hindi na nag-church, hindi na nagpapatuloy, nagtatampo kay Lord. Kaya nakukompromise na yung para kay Lord, yung tithes na para kay Lord, yung day na para kay Lord. Kasi Lord, hindi mo sinagot sa panahon na kailangan ko. Kala nung first robber, makukuha niya si Lord sa ganun Kala mo ikaw ba Panginoon? Baba mo kami dito, baba tayo dito. Pero itong second robber, he expressed his faith. He placed his faith in Jesus. You know, to put trust on someone who appeared to be strong, madali yan. Yung ilagay mo ang pananampalataya mo at pagtitiwala mo sa isang taong malakas, madali. Tama? Superman yan Superwoman yan Ilagay mo yung tiwala mo to a person who appeared to be okay. Maniniwala ka, tama? Ang galing niyan galing magsalita niyan, malakas yan nakaya niya nga Kaya talagang buong pagtitiwala ko dyan. Perfect na siya. Diba? Unquestionable kung ilalagay mo pagtitiwala mo dyan. Pero, para ilagay mo ang pagtitiwala mo sa isang tao na helpless, duguan,
punong-puno na sugat, at nakahang sa cross. That's what you call faith. Amen. The faith of this man was so amazing because he put his trust on Jesus during the most vulnerable moment. Yung inilagay niya ang tiwala niya kay Jesus, hindi yung time na nagpapakain si Jesus ng 5,000. Hindi yung time na nagpalaya sa ng demonyo. Hindi yung time na nagpagaling siya ng tinudugong babae. Inilagay niya ang kanyang pananampalataya kay Jesus nung panahon na si Jesus ay nakapako sa krus, duguan at punong-puno ng sugat. Amazing ang pananampalatayang yan. Amen. His faith sees the risen Lord. Yung pananampalataya niya, nakita niya. Ang nakita niya kay Jesus, yung resurrected Christ. He sees Jesus as the Savior. He sees Jesus as His future. Hello. Kaya nakita niya din ang sarili niya na makakalaya siya, mabubuhay siya muli. Kahit mamatay siya sa pagkapako na yon, bubuhayin siya ni Jesus dahil nakita niya si Jesus bilang tagapagligtas. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya kahit anong sitwasyon na meron ka, if you place your faith in Jesus, not according to your terms, not according to your time, not according to your way, but trusting Jesus on His time, on His way. Amen. Yung pananampalataya ng second robber na to, this man, his faith helped this man to keep calm. Kapag may pananampalataya tayo kay Jesus, kalmado. May kapayapaan. Yung mga may pananampalataya kay Jesus, hindi yan nagpapanik. Kalmado and humble enough. Amen. And he can overcome the situation. Kaya kahit anong sitwasyon mo ngayon, the Lord is telling you, again, He is in control. He overcome death, sin. He overcome the cross. Look at Him as the Savior. He can overcome your situation and you can overcome your situation. At the right time. Amen. In His way. Sabihin mo sa katabi mo, kalmado ka lang. Kumalma ka. Amen. Wag mo nang, minsan kasi alam niyo, pagka wala talaga yung pananampalataya na dadamay pati ibang tao eh. Tama, wala tayong kapayapaan. Magulo ang isip natin. Pag magulo isip natin, nadadamay ibang tao eh. Sinisisi natin ibang tao, sinisisi natin asawa natin, sinisisi natin yung mga anak natin. That's the only way na sinisisi natin sa iba. Kaya tuloy magulo yung bahay, magulo yung pamilya. Kasi bakit? Kasi hindi kay Jesus yung pananampalataya. Pero kag na kay Jesus ang pananampalataya mo, kalmado ka. Pag kalmado ka, wala kang sisisihin sa bahay. Wala kang sisisihing ibang tao. Bakit? Sa isip mo, God is in control. Amen. May sagot dyan si Lord. Hello. His faith enables him to receive what he does not deserve. Ulitin ko po. The faith of this robber enables him to receive what he does not deserve. Itong robber na to, natanggap niya yung bagay na hindi niya deserving. He was a criminal. All his life, nanloko siya, pumatay siya. Nagnakaw siya, gumawa siya ng kalokohan. What he deserved is what? He deserved death, right? He deserved punishment. Pero nung nadikit siya kay Jesus at nung in-express niya ang kanyang pananampalataya, tinanggap niya yung hindi niya deserving. At kung ano ang tinanggap ng robber na to? Eternal life. Hope for the future. Hello. Anong response ni Jesus? What does Jesus' response to the faith of this second robber?
Jesus said to him, I can guarantee this truth. Today, you will be with me in paradise. Sabi niyo, today, you will be with me. Jesus respond not to the unbelief of the first robber. Wala nang panahon si Jesus makipag-argumento at i-prove niya ang sarili niya na siya ang Messiah. Jesus never proved himself to those who are unbeliever. Tandaan natin, pag unbeliever tayo, hindi niya na kailangang explain ang sarili niya at kumbinsihin tayo. Jesus responded not to the unbelief of the first robber, but to the faith of the second robber. Saan siya nag-response? Sa second robber. Hindi niya binigyan ng panahon yung first robber. Waste of time. Kaya alam mo yung mga unbeliever, waste of time. Hindi ko sinasabi yung tagalabas ha. Yung sinasabi ko, yung ayaw maniwala. Waste of time, yung mga ayaw maniwala. Pag ayaw maniwala, huwag ka na mag-explain. Ayaw talaga nang maniwala eh. Especially kung Kristiyano na. Kristiyano ka na, di ka pa naniniwala. Ang dami mo nang naranasang himala, na witness na himala, hindi ka pa rin naniniwala. Waste of time. Magpapaliwanag na naman ako sa'yo. Si Jesus yan, hindi na nagpaliwanag sa first robber eh. Tayo pa kaya? Si Jesus, tinuunan niya yung naniwala. Kaya alam niyo, gusto mo pagtuunan ka ni Lord? Maniwala ka. Gusto mo pansinin ka ni Lord? O, maniwala ka. Gusto mo mapansin ka niya? Huminto siya. Naalala niyo yung bleeding woman? Bleeding woman. Di ba? Walking down the street. Bleeding woman. Tapos tinatch siya nung bleeding woman. Naramdaman niya na may power na lumabas sa kanya. Naramdaman niya yung faith ng bleeding woman eh. Kaya huminto siya eh. Sabi niya, somebody touch me. Eh samantalang he is in a hurry dahil kailangan niyang pagalingin yung anak ng centurion. Pero nag-take time siya para dun sa nananampalataya. Kaya si Lord, binibigyang pansin niya yung nananampalataya. Huwag ka na kamo mag-attitude, sabihin mo sa katabi mo. Huh? Yung mga unbelief, attitude yan eh. Yung pag mag-unbelief ka, lalong hindi ka papansinin ni Lord eh. Di ba? Ako ayoko talaga yung attitude. Pag nag-attitude, ay bahala ko dyan, sige. Yung mga anak ko, pag nag-attitude, buti na lang, hindi, mababait yung mga anak ko, wala nag-attitude. Pero sa mga disciple, yung mga nag-attitude, nagpapapansin, ayoko sumama. Mukhang di ako makakasama. Ay, di, huwag ka sumama. Hello? Kasi kung gusto mo sumama at naniniwala ka sa Sabbath, sumama ka! At papansinin kita kung gusto mo sumama. Lalabasan pa kita ng sponsor. Pero sabihin mo, di ako makakasama eh, kasi wala akong pera eh. Ang mga sasama sa mission convention. Kasi yung nagpapapansin, hindi po ako makakasama eh, kasi busy. Busy daw. Marami akong project, maraming requirements, hindi pa ako pinayagan eh. Pero sa totoo, gusto niya sumama. Nag-a-attitude lang. Eh ako ayoko pansinin yung mga nag-a-attitude eh. Mga unbeliever yun eh. Ang gusto ko sasabihin, Pastora, gusto ko talaga sumama eh. Sasama po ako. O di sige, sumama ka. Gusto mo sumama? Pagdating doon, Pastora, kulang ay, pero huwag niyong gagawin niyo sa mission convention. Naku, bahala kayo kay Katrina at kay Honeyvine. Hello? Kaya alam niyo, Jesus took time doon sa naniniwala. You know, we cannot expect God to respond from our unbelief. Hindi mo ma-expect na mag-response or mag-reply sa'yo si Lord kapag hindi ka niniwala. Because God, listen, God has nothing to do with our unbelief. Lalo na nga pag Kristiyano ka nang matagal, Kristiyano ka na. He has nothing to do with your unbelief. Ang dami mo nang narinig, na-memorize mo pa ang Word of God, ang mga scriptures. It only make God passive. Pag may mga unbelief tayo,
No? Pinifreeze lang natin yung kamay ng Diyos kapag ka nag-murmur tayo, nag-complain tayo, nag-attitude tayo. Yung ibibless ka na ni Lord, nag-declare pa ng negative. Nag-declare pa ng unbelief, gagawa na, kikilos na, pagagalingin na nga, ipoprovide na sana, biglang, walang pera. Hindi tayo narinig ni Lord. Gawa tayo ng, diba yung mga ganun eh. Gagawa na si Lord ng himala eh. It only make God passive. What moves God is faith. Placing our hope in Him. Because what you believe, you will gonna receive. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, tatanggapin mo yan. Hallelujah. Medyo i-reveal ko lang po ng konti. Ito na, magandang testimony. Ngayon kayo testify. Last time, kailan ba yung kay Bishop? Amazing talaga, amazing. Amazing talaga si Lord. Kasi nung on the way po kami sa mentoring, si Jeff po, tsaka si Pauline kasama ko, tsaka si Masayata, tsaka yung dalawa kong anak na lalaki. Si John Lance at tsaka si DJ. Tapos, sabi, kulang ng ID. Sabi ko, sige, gamitin nyo na yung tawag dito, yung ticket. Doon sa mga wala. Total may ID ako ng pastor. So, kahit na hindi na lang ako ticket. Kasi yung ticket na yon is equivalent to one raffle. Tapos sabi ko, naku, hindi ako makakasama sa raffles. Sabi ni Pauline, sumagot si Pauline, sabi niya, hindi, sige pastora, pag ako nabunot, ibibigay ko sa'yo yung prize. Sabi ni Jeff, sumagot si Jeff, naku, never ka namang nabunot sa raffle. Sabi naman ni Jeff. Tapos sabi ko kay Jeff, hindi. Simula ngayon, from this time on, mabubunot na si Pauline. Sabi ko sa kanya, di tawanan sila, ganyan. Tapos di nag-agree na si Jeff. Okay lang ba, Jeff, na ikwento ko? Tapos eto na, no? Nung nandun na kami sa mentoring, nagbubunutan na, tapos na si Bishop tinatawag na, from Jagia, from the network of Pastora Sara, unang-una yata si Shine. Sabi ko, uy, wow, taga Jagia. Tapos, sabi ko, Pauline, naglagay ka ba ng ticket? Sabi niya, Pastora, hindi pa, pero inahabol niya yata kay Gelay. Sabi ko, ako, mayroon ba ako? Kasi wala engganyo ako, gusto ko rin manalo eh. Sabi niya, hindi, Pastora, sabi niya, pag ako nabunot, ibibigay ko sa'yo. Maya-maya sabi niya, from the network of Pastora Sara, Pauline Bonifacio! Hala! Ganun, lahat kami nabigla kami. Tapos, tumayo si Pauline, kinuha niya na. In short, syempre, may word of honor si Pauline eh. Nagkaroon tuloy ako ng massager. Kasi si Tatang, ayaw niya na ako masahihin. Kaya nagbigay ng pang-massage si Lord. Amen. There is power in declaration. What you believe, you will gonna receive. Amen. Kaya wag mong sasabihin na wala, imposible, ang tagal, hindi na mangyayari. No. You declare what you believe. Amen. Because God heard you. God hears you. Ano sabi sa Numbers 14:28? Now, tell them this, as surely as I live. Numbers. As surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Amen. Gagawin sa'yo ng Diyos kung anuman ang naririnig niya sa'yo. Hallelujah. Faith shows the reality of what we hope for. Kaya alam nyo, si Lord nai-impress siya sa pananampalataya. At ma-express natin at ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating sinasabi. Lalabas sa ating bibig. Amen. That's why Jesus took time to talk to the second robber. Why? Because he believes. This statement of Jesus must be the most wonderful statement he ever heard in his life. Maaring itong magnanakaw na to all his life, noon lang siya na-encourage. Doon lang siya nabuhayan ng pag-asa. Maybe this second robber, itong magnanakaw na
na to all his life, no marami na siyang narinig na discouragement, word of hopelessness, word of judgment, word of rejections, word of insults. Pero nung nakatabi niya si Jesus at sinabi niya in just a very little time of talk, seconds lang, minutes lang ang talk nila. Pero binigyan siya ng encouragement and hope ng ating Panginoon. Hello. Maybe in your life, marami, bata ka pa lang, narinig mo na, hindi ka aasenso, no, bobo ka, hindi ka makakagraduate, marami ka ng mga rejections, marami ka ng word of hopelessness, marami ka ng judgment na na-receive mula sa iyong pamilya, mula sa iyong mga kaibigan, mula sa iyong mga teachers. But you know, when you express and you come to Jesus, He will gonna encourage you. Maybe this robber, all throughout his life, nobody trusted him. Nobody encouraged him about the future. Maaring madalas na sinasabi, wala ka ng pag-asang magbago. Wala ka ng future kasi kriminal ka. Kasi makasalanan ka. Hindi ka na matatanggap sa trabaho. Hindi ka na magkakaanak. Hindi ka na magkaka-disciple kasi ganito ka. Hindi ka na makakagraduate. Hindi ka katulad ng kapatid mo. You heard a lot of discouragement, word of discouragements in your life. His entire life was wasted life. Hello, baka nakaka-connect tayo dito na nakita natin ang buhay natin, wasted life, hopeless life. But at the last seconds of your life, of his life, somebody lift up his hope. At ngayong umaga, Jesus wanted to lift your hope, to put your faith in Him, to give you hope. Hallelujah. And siguro sa buong buhay, ng magnanakaw na to, noon lang siya nakagawa at nakapagdesisyon ng tama. Pero sabi nga ng kasabihan, huli man at magaling na ihahabol din. There will never be too late for God. Amen? Again, there will never be too late for God. Once we come to Him and give and place our faith in the Lord, it is not too late. Kahit anong edad mo pa ngayon. Kahit nandun ka na sa last place of your rope, yung pinakadulo ng iyong blue bead. The mistakes he had done throughout his entire life had been washed away. Amen? Yung buong buhay niya, na sinira niya ang kanyang pagkatao, sinira niya ang buhay niya sa maling desisyon, all throughout his life, wala na siyang nagawang tama, pero nang na-encounter niya si Jesus, all those sins had been washed away. Though Jesus, through a sinless man, Jesus Christ, who gave him hope today in the future and in the future. Our hope is Jesus. Amen? Our hope is Jesus. Whatever kind of family background that we have, when we encounter Jesus, we will gonna hope for the future. Hindi sinungaling si Lord. Sabi niya, I know the plans. I know the plans I have for you. That is to prosper you. That is to advance you. That is to increase you. To give you hope and a good future. And you know, to be a champion in this life, you must place your faith. You must place your hope in Jesus alone. Whatever status that you have, siguro ikaw, mayaman ka na, maganda ka, may pamilya ka, tapos ka, graduate ka, maganda ang trabaho mo, maganda ang negosyo mo, hindi dyan ang pag-asa mo. The Lord proven to all of us, nung nag-pandemic, walang mayaman, walang mahirap. Nung nag-pandemic, na-realize nating lahat na si Jesus lang ang tanging pag-asa. Indeed, He is our only hope. You want to be a champion? Ang totoong champion, hindi yung naka-receive ng trophy.
Yung hindi naka-receive ng medalya, hindi yun. Ang totoong champion, yung naglagay ng pananampalataya kay Jesus. And if you place your faith in Jesus, you are indeed a champion. Amen? Meaning, experiencing Jesus, experiencing God, receiving His love, putting your future in His hands. Wala pong ibang pwedeng magsiguro or mag-secure ng ating future. Not even our money. Not even our money in the bank. Not even our job, stable job, our business. No. Only Jesus. The hope that Jesus Christ is offering for you today is life for today and for life in eternity. Amen? Hallelujah. Ang ino-offer po sa atin ng ating Panginoong Hesus, hindi lang yung lumaya ka sa sitwasyon na yan. Basic kay Lord yan. Let me ask you, sino dito yung pinalaya ka na ni Lord sa problema? Naranasan mo na. Tapos ngayon, meron ka na naman panibagong challenge. Ibig lang sabihin yan, nagle-level up ka. But it doesn't mean that He will forsake you. Same. Kaya alam niyo ba, ang buhay natin, hindi siya komplikado. Kung ilalagay natin ang ating pananampalataya kay Jesus. Nagtagumpay ka na kahapon, last year, 2 years ago, and you have another challenge today, then, isa lang. Kung anong ginawa mo noon, magtiwala ka ulit. After this year, may mga pararating na naman, magtiwala ka ulit. Place your faith in Jesus. A life of freedom, freedom from oppression, freedom from insecurities, from fear and bandages. The life that Jesus guarantees is a life full of love and acceptance, peace and joy. That is more than the material things. Amen? More than money. That is more than the fame. That is more than the power that this world could offer. Kaya sabi ng scripture, di ba? Life is not just about food and drinks, but it is about joy, peace, and love in the Holy Spirit. Because that's all we need. Amen? Tayo-tayong lahat. Hallelujah. The challenge is this. Would you like to receive the same word of hope that Jesus had given to the robber? Gusto mong matanggap yung word, yung statement ni Jesus, today, you will be with me in paradise. Then, express your faith. Lord, remember me. Kung nasa kalagayan ka ngayon na sobrang bigat, sobrang lungkot, sobrang imposible, ito lang ang panalangin, na katulad ng ipinanalangin ng second robber, Lord, remember me. Lord, alalahanin mo ko. Remember me. Because I believe that you are the King of Kings. Amen? You are the one in control. This is the prayer of our hearts. Lord, remember me. Jesus is here for you today to accept you with Him. Regardless of who you are, regardless of what you did in the past, it doesn't matter kay Lord. Hindi na nga nag-discuss si Jesus dun sa second robber. Sige, pag-usapan natin sino mga pinatay mo, sino mga ninakawan mo, paano mo ginawa yan. Wala nang ganun si Jesus. Ang sinabi niya lang, today, you will be with me in paradise. Amen? That is our Lord Jesus Christ. Full of love, full of compassion, full of grace, full of second chance. And if you have wasted many years in your life, it is not too late to receive the life that Jesus is offering you today. Kung ang daming
panahon. Ang dami mo ng oras, taon na sinayang sa buhay mo. Hindi pa huli ang lahat. Just come to Him. Believe that He can save you from your present situation. It is not too late. It's not too late. Amen? Hallelujah. Come on, let us pray and come to Him. If your life is full of regrets, you have a lot of mistakes, wrong decisions, it is not too late. Come to Him, expressing your faith and trust. Touch Him. Touch His hem. Touch His heart. Activate the heaven. Activate the hand of God by putting your faith and placing your faith in Him. Amen. Alam ng Lord, ang tagal-tagal mo matagal ka nang nagre-request kay Lord. Meron ka ipinagpipray na ang tagal-tagal mo nang hinihingi kay Lord. Delay doesn't mean denial. Keep your faith going on. Hallelujah. Kahit nakikita parang hindi kumikilos si Lord, have a faith like the robber. Nakita niya si Jesus duguan, nakapako, helpless, vulnerable, and yet he places faith in Jesus. Amen. Mga kapatid, mga anak, hindi lang yan going out from the situation, but let God come into your situation. Amen. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Pray whatever is in your heart today. Yung mga prayer na gusto mong sabihin, hindi mo masabi sa ibang tao kasi you feel that you will be judged. Meron kang mga niloloob, meron kang gustong sabihin na hindi mo masabi sa magulang mo o sino mang tao kasi feeling mo makakondemn ka. But today, Jesus is as near as your prayer. Tell everything to God. Tell everything to God. Lord, remember me. You know how hard it is for me. Alam mo, Panginoon, kung gaano kahirap itong pinagdadaanan ko. Lord, help me. Remember me. I place my faith in you. Come into my situation. Come into my challenges. Come into my present situation, Lord. Hindi lang para gumaan ang pakiramdam mo, pero para magkaroon ka ng assurance of the future. God holds your future. Amen. May I request the worship team to sing the Amazing Love. Amen. While every one of us are praying to God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, i-reverse mo kung ano man yung mga bagay, mga negative na na-declare mo before. Humingi ka ng tawad sa Panginoon, yung mga negative na nasabi mo sa sarili mo, sa pamilya mo. Yung mga reactions mo, nag-react ka sa sitwasyon. Yung mga salita na nag-turn into passivity, na dapat na-receive mo na, kaya lang nakapagbitaw ka ng mga unbelief. Come on, reverse it now. Reverse it now. Lord, forgive me. Lord, forgive us. Forgive us, Lord God, for our unbelief. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga salitang nasambit namin, Panginoon. Laban sa sarili namin, laban sa aming kapwa, laban sa aking asawa, laban sa aking anak. Come on, you pray. Hallelujah. Pray like the second robber. Call in his name. Call on his name. Jesus, remember me. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, let's pray. Punuin po natin ang building na to, ang templo na to ng ating mga panalangin. Panalangin na may pananampalataya. Huwag kang susuko. And if you are trying to share to your family, you pray for your family. Never lose hope.
Jesus is our hope. Jesus is the hope of our family. Hallelujah. Come on, conversate with the Lord. Makipag-usap ka sa Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Hallelujah. Keep praying, keep praying. God is listening to you right now. Hallelujah. Express your faith. Fill this house with your faith. Fill this house with our faith. Hallelujah. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven. I'm forgiven because we were forsaken. Hallelujah. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you, amazing love, amazing love. How can it be that you're my King who died for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Hallelujah. It's miracle time. It's miracle time. This is the time that God will answer your long time prayer. Hallelujah. It is your faith that will make His hand active in your life. Hallelujah. Come on. Confess your faith in Jesus. Confess your faith. Lord, remember me. Katulad ng panalangin ni Hannah sa Diyos, sabi niya, Lord, remember me. Remember me, Lord. Never lose hope. Kapatid, alam mo ba, yung sagot ni Lord sa panalangin mo, hawak na na. Hawak na na. More than you can imagine. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared to those who believe Him, to those who love Him. Ma-excite ka sa ibibigay sa'yo ni Lord. Paparating na. Hallelujah. Do not allow your heart to doubt. Paparating na. Sabihin mo, paparating
na, Panginoon, yung future ko. Hindi sa anumang bagay, hindi kanino man, Panginoon, hindi sa pera, hindi sa material, kundi sa iyo, Lord. Hallelujah. I'm gonna continue serving you. I'm gonna continue loving you, Lord God. Hallelujah. Ngayon man, bukas, o sa isang taon, or whenever you answer, Lord God, Lord, I'm gonna continue loving you, Lord. I'm gonna continue serving you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Rely on His love. Rely on the character of Jesus. He is consistent. He is constant. Hallelujah. He never failed. His word never failed. His word never failed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amazing Lord, how can it be that you're my King should die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. For the lesson, come on, church. Amazing love, how can it be that you're my King should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Hallelujah. Lord, we declare that Jesus is our King. Amen. Jesus is my King. Jesus is my Savior. Come on, declare it. Jesus is my Savior. Jesus is my Lord. Jesus is my King. Jesus died for me. He rescued me and He redeems me. He will be my King of Kings and Lord of Lords forever. Thank you, Lord, for the hope and for the future. Thank you for loving me. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. And thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.